We're using Mirage G4 2018 model. Bale, pauwi tayo ngayon ng Ilagan. From here, Jones Isabela. Bale, nagbakasyon lang tayo dito. And at the same time, nagbabalak na rin magpatayo ng kaunti. Ng maliit lang na bungalow. And yun nga, yung naging reviews natin sa Mirage natin. Actually guys, ito yung ginamit ko nung last week nung pumunta kaming Dasmariñas, Cavite, nung sinundo namin yung pamangkin ko. So, okay naman. Hindi siya nagbabawas ng tubig kasi coolant siya. So okay pa naman. Siguro wala, bukod sa ihi tsaka pagkain lang pag nagugutom lang kami, yun lang yung may stopover siguro nung papunta ko ng Dasmariñas. Naka 3 stop ako o 4 kasi yung pag-ihi. And then yun nga, may mga shortcut din dyan sa may bagong shortcut bago mag expressway, bago mag SCTEX. Actually hindi ko na nadaanan yung yung TPLEX so may bagong ipinakita yung Google Map. Hindi ako gumamit ng Waze kasi minsan nililigaw ko ng Waze. Ang ginagamit ko is Google Map. Sa power, wala akong masabi. Kahit yung biglang, di ba, magugulat ka biglang yung pakaliwa is biglang pataas. So yung nga, yung bilis lang din ng kamay mo sa pag-change ng gear, walang problema, kayang-kaya. Yan sa Santa Fe, wala naman, hindi man lang nahirapan yung Mirage natin. May karga akong 2 tao, and then yun nga yung mga gamit namin sa fuel, super efficient, matipid lang. Ginagamit ko guys is unleaded, yung green. Fuel tank ko, nakarating ako ng Dasmariñas, Cavite, may 3 bars pa ako. Oo, naka-aircon ako. And then yun nga, kinaumagahan, pumunta pa kami Tagaytay, and then the next day, ayan, tira na naman pa uwi ng Isabela. Ang biyahe is, anyway guys, tingnan nyo yung panahon na medyo makulimlim kasi may bagyo bagyong Egay. Ayan, so nandito na tayo sa Jones pa rin to. Ayan, ito na yung pataas. Wait lang sa reviews ng Mirage G4 so iano ko lang to, itong way na to. Ito na yung pataas, parang bitukang manok ng Jones. Ayan, kasi dito sa may kanan natin, yan na yung kampo ng militar. Ayan, AFP. Kasi nung araw itong lugar na to is yun nga, hindi pa ganun ka-safe. So ngayon okay na, ganda ng daan, puro cemented roads. So ito yung Dalibubon Bridge, and then ito na yung sa na tayo, Ipil, Etiague. Ayan, so grabe yung mga kidlat and and kulog guys. Yun nga, yung pauwi ako galing Cavite, pag nagbibiyahe kasi ako, ayaw ko ng yung gagabihin ako kasi medyo antukin ako at medyo mahina yung mata ko. So nagbibiyahe ako ng 4 AM. So kasi yung 4 AM, although pa rin siya madilim,
pero at least parang kakagising mo medyo malakas na yung paningin mo doon hanggang sa mag-umaga na, magliliwanag na. Yun. So, at least binalance ko yung klima. I mean, nakaranas yung sasakyan natin ng madilim na medyo malamig-lamig pa, at pag inabutan ka ng umaga hanggang tanghali o hapon, ayun naman mainit. So, para hindi laging nakababad yung sasakyan mo sa mainit na biyahe, nagbibiyahe din ako na sinasadya kong nagbibiyahe ng mas maaga. Para, kung baga parang baby mo na eh. Ayaw mo namang nahirap ang sasakyan mo, diba? So, napakaganda ng Mirage G4. Siguro, nasa maintenance na lang din yan at pangangalaga. Ikaw mismo na nag-aalaga. Paano ba alagahan? Washingan, yun lang ba? Hindi. Pati na rin sa kung saan mo pinupunta, lubak-lubak o ano man dyan. Nasa driver din yan eh. Minsan eh, malaking may ambag mo sa sasakyan. Kung paano magtagal yung lifespan ng iyong makina, yung gulong. Minsan nasa driver din yan. Yan, so malakas ng ulan dito sa may malapit ng Mag-Alicia. Ayan, so yun nga guys, sinasalubong na tayo ni Bagyong Egay, pero kailangan pa rin nating umuwi kasi may mga nag-aantay sa atin doon at namimiss ko na rin sila. So nandito na kami sa Alicia. Tumila ng kaunti itong ulan. Yes, Bagyong Egay to. Tumila ng kaunti at lalakas ng bahagya. Ayan. Kung bago-baguhan kang driver, kailangan mo lang maging yun nga, mag-caution ka lang, precaution. Ayan. Kung alam mo nang yung nasa harapan mo huminto ka rin and keep distance. Babaunin, yes. So, ang Mirage G4 ay fuel efficient talaga siya. Like, naka 80 ka na, 90 kilometers, naka-eco pa rin siya, naka-economy pa rin siya, naka-green lights. Ibig sabihin, hindi pa rin siya ganun kalakas humigop ng iyong gas. Pero yung pag-change of gear natin, dun siya medyo, pero hindi pa rin ganun kalakas. Minsan nasa iyong pagmamaneho din yan. Kung binipilit mo talaga, grabe yung acceleration mo at tumatakbo ka more than 100 kilometers per hour, ibang usapan na yun. Tayo alalay lang. Minsan sa expressway, nung dumaan ako, hindi mo na napipigilan hanggang 120. Syempre nag 120 rin ako kasi may speed limit. And then pag nasa skyway ka na, may mga speed limit ulit, hindi ka na makapagmamabilis. Nasa 40 to 60 kilometers per hour ka na lang. So ayan, medyo bilis-bilisan natin kasi lumalakas ng hangin para maaga tayong makarating. Pero syempre safety first naman. Sobrang pag-iingat pa rin naman yung ginagawa ko. Tumatakbo lang tayo as of now ng 60 to 80 kilometers per hour. So ayun. Okay. Next city is Kawayan. Kasi Alicia kanina, mamaya sa Kawayan na tayo. Welcome to SM Kawayan. Ayan. Sa Kawayan na tayo. Mga 3 municipalities na lang. Kawayan, Reyna Mercedes, Nagilian, Gamo, and then Ilagan. Yan. So guys, pag
nagbibiyahe kayo dito sa may Kawayan City, dito sa Isabela, mag-ingat lang kayo sa mga tricycle kasi medyo bigla-biglang tumatawid at lumili kung mga yan. So, mas okay na yung nag-iingat. Okay, so nandito tayo sa Reyna Mercedes, Municipality of Reyna Mercedes. So, ito yung high school. Isa sa mga high school ng Reyna Mercedes. Ay, ganyan yung kay Latito. Wala siyang At ganun pa rin, medyo malakas pa rin ang hangin ng bagyong Egay. Katukayo pa naman. pero okay pa rin naman. Ayan, so meron na tayong isang oras na Yung makina, pero bumibiyahe. yung niya, wala na. And siguro mga Yun yung yata yung binang. 15 minutes pa Kasi, no? or 15 to 20 minutes na sa laga na tayo from John's Isabela, more than 1 hour. So ito naman yung Nagilian Bridge, isa sa magandang bridge ng Isabela, itong Nagilian Bridge. So may ginagawa din dito sa may right na ganito rin, tinatabi na bridge under construction, ongoing construction. So hindi ko alam kung ito ba i-clockwise na doon na yung magiging bagong route or ito two-way. One way, magiging one way na itong bridge na ito, and then yung sa kabila papunta ng Metro Manila. Kasi bago pa eh. So ayan, nandito na tayo sa junction ng Nagilian. Sa ating kanan is papuntang Benito Soliven, San Mariano, etc. etc. So may ginagawa din dyan na shortcut papuntang dyan sa may Makunakon or Palanan, basta dyan sa may Eastern Isabela. And guys, so nandito na tayo sa Gamu. Bibili lang tayo ng ulam. Masarap kasi magsabaw-sabaw kasi medyo malamig, umambon pa. So nandito na tayo sa Ilagan. Ito, kakaliwa na tayo dito sa may kanto na to. Ayan. So thank you Lord for safe trip. Nakarating din kami ng safe. Maganda yung location na to. Kasi puro cemented roads. Okay naman siya, two-way siya. Maluluwang naman kalsada dito. And hindi na rin siya bababa. So nandito tayo. Ayan. So antay nating buksan yung gate. halata na yung Hindi tayo makalabas umuulan eh. So ayan, pasok na tayo sa bahay. iwasan mo. Ayan, so bago dumilim, nakauwi na tayo. Nakailaw yung park light ko. So maraming salamat sa pagsubaybay. And yun nga,